pagtulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa na ipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin, noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 2:2-5. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol. At lahat ng bansa ay pupunta roon. Maraming tao ang darating at magsasabi, "Halina kayo at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob, upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Siyon ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kanyang hahatulan ang mga bansa at magpapasiya para sa maraming tao, at kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod, at ang kanilang mga sibat ay magiging mga karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa ng pakikipagdigma. O sambahayan ni Jacob, halika kayo at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon." Lumakad sa liwanag ng Panginoon. Sa simula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa simula ay kasama na siya ng Diyos. Nasa Kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Nagdilim ang kanilang mga pangunawa, palibhasa'y nahiwalay sa buhay ng Diyos. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat tayo sa kaharian ng kanyang minamahal na anak, na sa kanya ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Sa kanila'y ninais ng Diyos na ipaalam kung gaano kalaki ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito, na ito'y si Kristo na nasa inyo, na siyang pag-asa sa kaluwalhatian. Awit 27:1-5. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Sino ang aking katatakutan? Ang Panginoon ay muog ng aking buhay. Sino ang aking kasisindakan? Nang dumating sa akin ang mga manggagawa ng kasamaan upang lamunin ang aking laban, ang aking mga kaaway at aking mga kalaban, sila'y matitisod at mabubuwal. Bagaman magkampo laban sa akin ng isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. Bagaman magbangon ng digmaan laban sa akin, gayunman ako'y magtitiwala pa rin. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kanyang templo. Sapagkat ako'y ikukubli niya sa kanyang kanlungan sa araw ng kaguluhan. Sa ilalim ng kanyang tolda, ako'y kanyang itatago at itataas niya ako sa ibabaw ng isang malaking bato. Ang Panginoon ay ating liwanag. Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ang pagbabago. Tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na may kapangyarihang magligtas ng inyong mga kaluluwa. Maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitignan ang kanyang likas na mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis,
at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. Ngunit ang tumitingin sa sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatili na hindi tagapakinig na malilimutin, kundi tagatupad na gumagawa, siya ay pagpapalain sa kanyang gawain. Unang Juan 1:5-8. At ito ang mensahe na aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag, na ang Diyos ay liwanag at sa kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Sa Diyos ay walang anumang kadiliman. Ang sumampalataya at humanap sa Diyos ay ginantimpalaan niya ng pakikisama sa Kanya at sa Kanyang anak. Kung tayo ay nakikisama sa Diyos, tayo ay namumuhay sa Kanyang liwanag. Ihinahantad ng liwanag ng Diyos ang ating mga kasalanan at ang dugo ni Jesus ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ipahayag natin sa Diyos ang lahat ng ating kasalanan. Siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Juan 8:12-16. Muling nagsalita sa kanila si Jesus, "Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay." Sinabi sa kanya ng mga Pariseo, "Nagpapatotoo ka tungkol sa iyong sarili. Ang patotoo mo ay hindi totoo." Sumagot si Jesus, "Kung ako may nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang aking patotoo ay totoo, sapagkat nalalaman ko kung saan ako nanggaling at kung saan ako pupunta. Subalit hindi ninyo nalalaman kung saan ako nanggaling o kung saan ako pupunta. Humahatol kayo ayon sa laman, ako'y hindi humahatol sa kaninuman. At kung ako'y humatol man, ang hatol ko'y totoo, sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Maging sa inyong kautusan ay nasusulat na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Hindi kailanman lalakad sa kadiliman." Sinabi ni Jesus, "Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Dahil si Jesus ang ilaw ng sanlibutan, tiniyak niya na ang sino mang sumusunod sa kanya ay hindi lalakad kailanman sa kadiliman. Ang buhay ni Jesus ay nasa kanya at ang buhay na ito ang ilaw ng mga tao. Dahil nananahan sa atin si Jesus, nananahan din sa atin ang kanyang liwanag. Ito ang dahilan kung bakit sinabi din niya, "Kayo ang ilaw ng sanlibutan. Paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit." Ang Ama at ang Anak ang nagpapatotoo. Dalawa ang saksi sa katotohanan na si Jesucristo, ang Anak ng Diyos, ang ilaw ng sanlibutan. Ang Diyos Ama na siya mismo ating ilaw,
at si Jesus na anak ng Diyos. Sinabi ni Jesus na siya ay nasa Ama at ang Ama ay nasa Kanya. Ang salitang sinabi niya ay hindi niya sinabi mula sa kanyang sarili, kundi ang Ama na nananatili sa Kanya ang gumawa ng Kanyang mga gawa. Aniya, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong bigkasin. Nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan, kaya't ang mga bagay na sinasabi ko ay aking sinasabi ayon sa sinabi ng Ama. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.